Ngunit mas dumadalas na ang pagkawala ng malay ng matanda at mas umiikli ang oras na siya ay gising. Kung magpapatuloy ito, hindi siya sigurado kung makakaligtas ang kanyang lolo hanggang matapos ang treatment cycle. Sa sobrang pag-aalala sa kanyang lolo, bigla na lang naiyak si Luo Qingqing. Bantayan niyo muna si lolo, pupunta lang ako sa banyo. Nagdahilan si Luo Qingqing at umalis. Bilang pinakamagaling sa medisina sa pamilya, hindi siya pwedeng masiraan ng loob sa harap nila. Kung siya mismo ay masisiraan ng loob, mas lalong mag-aalala ang kanyang pamilya. Wala pang 5 minuto matapos umalis si Luo Qingqing, dinala ng mayordomo ng pamilya Luo si Chenzi sa loob. Sino po siya? Tanong ng ina ni Luo Qingqing. Siya po si Chenzi, isang magaling na tao. Ginang, alam niyo po na mayroon akong matagal ng sakit sa puso. Binigyan ako ni Ginoong Yen ng gamot at pagkatapos kong inumin ay gumaling ako. Ang sakit kong ito ay sinabi ng mga ospital na walang lunas, pero nagamot niya. Ibig sabihin, napakagaling ng kanyang kaalaman sa medisina. Kung ganoon, may paraan ba si Ginoong Ye para sa sakit ng aking ama? Nagtago ka sa isang sulok, ayaw mong makita ka ni Chenzi. Alam mo kung ano ang balak niyang gawin, ngunit isa ka lang maliit na karakter na umuunlad pa lang. Kung lalabas ka ngayon, bubugbugin ka lang ng bidang si Shura Chenzi, at baka pati buhay mo ay mapahamak. Kung hindi ka lang pinigilan ni Luo Qingqing na umalis, gusto mo na sanang tumakas. Sinulyapan ka ni Chenzi sa sulok, umaasang mananahimik ka. Nang makitang hindi ka kumikibo, umiti si Chenzi. Ginang Luo, wag po kayong mag-alala. Kung wala po akong kumpiyansang magamot ang sakit ni Lolo Luo, hindi po ako pupunta rito. Mabuti, mabuti. Pumunta na tayo sa kwarto ni Papa. Masayang nanguna sa paglalakad ang ina ni Luo Qingqing. Bago umalis, tinawag ka pa niya para sumama. Sa kwarto ng matanda, nagkunwaring nag-check ng pulso si Chenzi at nagsabi ng kung ano-anong hindi maintindihan. Pinanood mo lang kung kailan niya gagawa ng masama ang matanda. At gaya ng inaasahan, wala pang 10 minuto, biglang kumislot ang talukap ng mata ni Chenzi. At isang karayom na kasing nipis ng buhok ang lumipad mula rito, patungo kay Lolo Luo. Humarang ka at sinalo ang karayom. Buti na lang at suot mo ang golden silk soft silver armor, kaya walang epekto sa iyo ang karayom. Nagkunwari kang walang alam at hindi nagsalita. Nang makitang hinarangan mo ang kanyang patibong, nanlaki ang mga mata ni Chenzi at naggitingit. Ginang Luo, kailangan ko po ng tahimik na kapaligiran kapag nanggagamot. Pwede po bang paalisin ang mga hindi kailangan dito? Sino ang hindi kailangan dito? Sumigaw si Luo Qingqing at itinulak si Chenzi. Sino ka? Anong balak mong gawin sa lolo ko? Agad na nagsalita ang mayordomo para kay Chenzi. Binibini, siya po si Chenzi, isang mahusay na doktor. Kaya niyang pagalingin si Lolo Luo. Kaya ko rin. Kinuha ni Luo Qingqing ang itinatagong mahabang espada ng kanyang lolo mula sa study at itinutok ito kay Chenzi. Huwag mong isiping hindi ko alam ang binabalak mo. Bago pa ako kumilos, umalis ka na rito. Binibining Luo, kumalma po kayo. Mayroon po akong ganap na kumpiyansang mapapagising ang matanda sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw. Pareho ito sa tamang paraan ng paggamot na nakasulat sa talaarawan. Ngayon, mas lalong nagtiwala si Luo Qingqing sa paraang nabanggit mo sa iyong talaarawan. Wala akong interes na makinig sa paliwanag mo. Umalis ka sa kwartong ito. Diretsahang pinalayas ni Luo Qingqing si Chenzi at isinama na rin ang lahat palabas ng kwarto ng matanda. Nagtipon ang lahat sa sala. Nag-aalala ang ina ni Luo Qingqing. Qingqing, ano nang ginagawa mo? Hindi ka namin sinisisi kung hindi mo kayang gamutin si Lolo. Pero hindi mo pwedeng tanggihan ang tulong ng iba. Hindi pa oras ng paggamot ngayon, kaya hindi maipaliwanag ni Luo Qingqing sa kanyang ina. Kinailangan niya munang mag-antay. Nang dumating ang oras ng paggamot, agad niyang tinurukan ng karayom ang kanyang lolo. Pagkatapos nito, nagising ang matanda mula sa pagkawala ng malay. Hindi na palaya si Chenzi mula sa bahay ng mga Luo, ngunit wala siyang nagawa. Galit na tumingin sa iyo si Chenzi. Puno ng babala ang kanyang mga mata. Ikaw naman ay nakatingin sa kisam, sa basong hawak mo, basta hindi mo pinapansin si Chenzi. Hindi kita ginugulo, hindi mo naman siguro ako bigla na lang sasaktan, di ba? Ito na ang 2 araw ng paggamot.
Mas maganda na ang kalagayan ni Lolo Luo kaysa kahapon, mas mukha na siyang malakas. King, pakiramdam ko mas mabuti na ako. Nang marinig mismo ito mula sa matanda, nakahinga na ng maluwag ang buong pamilya. Tanging si Luo King lang ang abala pa rin sa pag-check sa kanyang lolo. Dahil nakasulat sa iyong talaarawan na gagawa ni Chenzi ng masama ang kanyang lolo. Nag-check siya ng matagal ngunit walang nakitang anumang kakaiba sa kanyang lolo. Pagkatapos ng 3 beses na pag-check, kahit na may pagdududa, medyo gumaan na rin ang kanyang loob. Habang ang pamilya Luo ay nakapaligid kay Lolo Luo, nagkunwari kang natutulog sa sofa. Sa oras na ito, palihim kang nagsulat sa iyong talaarawan. Hay, masyado talaga akong malambot ang puso. Sa pagpunta ko sa bahay ng mga Luo, siguradong galit na sa akin si Chenzi. Nakakatakot ang pakiramdam na kinamumuhian ng isang syura. Parang may nakasabit na espada sa lig ko. Pero wala akong magawa, itinuturing ako ni Lolo Luo na parang pamilya. Tama lang na saluhin ko ang karayom na iyon para sa kanya. Ang iba ay ordinaryong tao lang, hindi nila nakikita ang mga lihim na kilos ni Chenzi. Dahil nandoon ako at nakita ko, masyado namang masama kung magbubulag-bulagan ako. Nang makita ni Luo King ang talaarawan, palihim siyang lumingon sa iyo. Pagkatapos basahin ang nilalaman, doon niya lang naintindihan na kaya pala walang nangyari sa kanyang lolo ay dahil ikaw ang sumalo nito. Pagkatapos mong magsulat sa talaarawan, nakatanggap ka ng panibagong gantimpala. Binabati kita, host, sa pagtanggap ng gantimpalang Golden Bell Shield. Minulat mo ang iyong mga mata, tuwang-tuwa. Kahit gaano kalakas ang syura, laman pa rin siya. Ngunit ang sistemang nagbigay sa iyo ng Golden Bell Shield ay isang napakagandang skill. Hindi lang malaki ang silbi ng skill mismo, kundi nakikita mo rin na kung gagamitin mo ng maayos ang sistemang ito, may pag-asa kang maging isang immortal. Kung magiging immortal ka, ano lang ang isang syura? Kahit 10 pa sila, kulang pa. Ngunit kailangan ng oras para magsanay. Sa ngayon, hinaharap mo pa rin ang banta ni Chenzi. Nagtakda ka ng isang maliit na layunin, ay level up muna ang Golden Bell Shield sa ika-4 na antas. Basta't umabot ka sa ika-4 na antas, hindi ka na matatakot kay Chenzi. Nag-aalala naman sina Liu Ruyan at Su Miaoji nang makita ang update sa talaarawan. Alam nilang pareho kung gaano kalakas si Chenzi. Sa pagkakataong ito, sinalo mo ang atake ng isang syura para lang bayaran ang utang na loob sa lolo ng pamilya Luo. Masyadong malaki ang halaga nito. Hindi nila alam kung nasaktan ka ba o hindi. Bilang miyembro ng pamilya Luo, naisip ni Luo King na kahit wala kang sinasabi, pinrotektahan mo ang kanyang lolo nang walang hinihinging kapalit. Lalo siyang naantig at halos maluha. Kuya Xia Oxin. Pinunasan ni Luo King ang namamasang mga mata at ngumiti. Dahil nandito ka na rin naman sa bahay, ipa-full body check-up na kita. Full body check-up. Naisip mo, baka gusto ka lang niyang pagtripan. Ang pagiging tusong loli ni Luo King ay hindi biro. Agad kang tumanggi. Huwag na. Regular akong nagpapa-check up taon-taon, malusog ang katawan ko. Paano naman maitutulad ang check-up sa ospital sa check-up ng isang kakilala? Hindi sila ganoon kadetalye. O baka naman, Kuya Xia Oxin, wala kang tiwala sa kakayahan ko sa medisina. Nga, Su. Hayaan mong i-check ka ni King. Isa siyang top-tier na traditional Chinese medicine doctor, ano nang ipag-aalala mo? Napilitan kang bumulong sa taingan ni Luo King. Yung full body check-up kailangan maghubad. Ang inaalala mo lang ay ang golden silk soft silver armor, hindi ito pwedeng ipakita. Namula ang taingan ni Luo King na walang kamalay-malay. Ano nang ibig mong sabihin? Nag-aalala kang pagsamantalahan kita? Hindi, medyo mahiyain lang ako. Ano ba ang nasa isip ng mga babaeng ito? Pagsamantalahan? Matatakot ba siyang pagsamantalahan ng isang cute na loli? Ano nang kalokohan to? Sa huli, napilitan kang sumama kay Luo King sa kanyang klinika. Paglabas ninyo, nagtatawanan kayo, ngunit nakita ninyong hindi pa umaalis si Chenzi. Kahit wala siyang nagawa sa bahay ng mga Luo, dahil sa kabaitan ng ina ni Luo King, hindi siya pinalayas. Ngunit iba si Luo King. Walang siyang pakialam. Lalo na't alam niyang hindi mabuting tao si Chenzi. Bakit nandito ka pa sa bahay ko? Kung wala lang ebidensya na may ginawang masama si Chenzi,
gusto na talaga ni Luo Qingqing na lasunin siya hanggang sa maging baliw. Dahil walang nagawa, nagkunwari na lang siyang mabait. Nagpaalam ang mayordomo ng mga Luo. Sige, dahil wala namang problema rito, aalis na ako. Mayordomo Luo, alagaan niyo po ang inyong puso, magpahinga at iwasan ang pagpupuyat. Paglabas ng bahay ng mga Luo, lumingon si Chenzi, puno ng puot ang kanyang mga mata. Ikaw na naman. Ilang beses mo nang sinira ang mga plano ko. Kawawa ka namang isang mayamang walang alam. Hindi mo alam na kapag nagalit ang isang syura, dadanak ang dugo. Kapag dumating ang tamang panahon, pagbabayaran mo ito ng malaki. Naalala niya ang cute na itsura ni Luo Qingqing, lalo siyang nagitingi. Napakagandang isama sa kanyang harem ang isang napaka-cute na babae. Ngunit dahil sa iyo, nabigo ang kanyang plano. At kailangan pa niyang panoorin kang maging malapit sa kanya. Ang babaeng dapat sa kanya ay inaagaw ng isang mayabang na mayaman. Bawat isa sa mga ito ay pagbabayaran mo ng dugo. Sa opisina ng kumpanya, kalahating oras nang nakatulala si Liu Ruyan sa kanyang cellphone. Ang nakalagay sa screen ay ang iyong numero. Gusto niyang tawagan ka at tanungin kung ayos ka lang, pero nag-aalala siyang baka maging kahina-hinala ito. Sa loob ng 3 taon nilang engagement, maliban kung may mahalagang sasabihin, hindi siya basta-bastang tumatawag para kumustahin ka. Ngayon, nakatingin lang siya sa kanyang cellphone at sa labas ng bintana, tahimik na nagdarasal. Ayos lang yan, siguradong ayos ka lang. Ang pamilya Luo ay isang pamilya ng mga doktor, hindi ka mapapahamak doon. Pero naisip niya, hindi siya mapapakali hanggat hindi niya nakikita. Kinuha niya ang telepono sa opisina at nag-utos. Kanselahin ang lahat ng aking schedule ngayong araw. Aalis ako ng kumpanya ng kalahating araw. Nag-antay si Xumea Ojin ng matagal, pero walang bagong update sa tala-arawan. Hindi niya alam kung ano na ang sitwasyon sa bahay ng mga Luo. Bigla na lang natapos. May nangyari ba sa'yo? Pagkatapos mong saluhin ang patagong atake ng syura na si Chenzi, ayos pa ba ang katawan mo? Kahit na tinulungan ka ng sistema na palakasin ang iyong katawan, napakatindi pa rin ang lakas ni Chenzi. Huwag na nating pag-usapan ang ordinaryong tao. Kahit ang mga sanay na mandirigma ay hindi makakataga sa isang simpleng atake ni Chenzi. Naging mausisa at nag-alala si Xumea Ojin. Sulit ba ang ginawa mo para sa batang iyon ng pamilya Luo? Nag-isip-isip si Xumea Ojin, nagpalit ng damit at nagsimulang mag-makeup. Kahit na para lang manood ng gulo, mas mabuti nang puntahan ka para malaman ang sitwasyon mo kaysa mag-isip-isip lang sa bahay. Sa bahay ng mga Luo, matapos makumpirma na wala kang problema, hindi na nag-isip pa si Luo Qingqing. Dahil parehong ayos lang ang kanyang lolo at ikaw, masaya na siya. Hindi na mahalaga kung ano ang nangyari sa gitna. Ang gusto lang niya ay maging maayos ang mga taong mahalaga sa kanya. Nga pala, Kuya Xiaoxin. Biglang naisip ni Luo Qingqing ang isang paraan para mas matagal kayong magkasama. Samahan kita sa Qingyuan Hospital. Tutal, ang Qingyuan Hospital ay pag-aari ng ating mga pamilya. Bilang isang binata ng pamilya Su, samahan mo akong mag-inspeksyon. Qingyuan Hospital. Hindi. Hindi talaga ako pwede. Umiling-iling ka. Hindi, may gagawin pa ako mamaya, hindi ako pwede. Napairap si Luo Qingqing at sa isip-isip niya ay minumura ka. Duwag. Ayaw mo lang akong makasama ng matagal dahil takot kang guluhin ka ni Chenzi. Tinulungan mo na nga ang lolo ko, bakit ka pa matatakot kay Chenzi? Nang makitang hindi na nagpumilit si Luo Qingqing, dali-dali kang nagsulat sa tala-arawan. Salamat kay Luo Qingqing, naalala mo ang susunod na eksena. Qingyuan Hospital. Malapit na ang eksena sa Qingyuan Hospital. Normal lang na may namamatay sa ospital araw-araw. Pero sa Qingyuan Hospital, malapit nang may magreklamong pamilya ng pasyente. Kaya pala iniiwasan mo ang mangyayari. Naintindihan ni Luo Qingqing nang mabasa ang tala-arawan. Pero parang may mali. Kung simpleng reklamo lang, bakit mo ito iiwasan? Ang Qingyuan Hospital ay pag-aari ng mga pamilya Luo at Su. Kung masisira ang reputasyon ng ospital, maaapektuhan din ang kita ng pamilya Su. Mayroon ng hinala si Luo Qingqing sa katotohanan sa likod ng reklamo. Kung ito ay isang hindi makatwirang reklamo ng pamilya, hindi gaanong maapektuhan ang ospital. Ngunit kung ang ospital ang may kasalanan, malaki ang magiging epekto sa reputasyon nito.
Ang buong gulo na ito ay plano lahat ni Chenzi. Para makuha si Luo Qingqing, talagang pinaghirapan niya. Kapag hindi na makontrol ng pamilya Luo ang sitwasyon, lalabas si Chenzi para tulungan si Luo Qingqing at sa ganoong paraan ay makukuha niya ang kanyang loob. Talagang habol pa rin ako ni Chenzi. Gaya ng inaasahan ko, siya rin ang nagplano ng gulong ito. Hindi talaga siya tao. Hinubad ni Luo Qingqing ang ribbon sa kanyang buhok at itinapon ito. Naisip niyang baka dahil sa kanyang itsura, inakala ni Chenzi na madali siyang apihin. Pagkatapos mong isulat ang eksena sa King Yuan Hospital, nakatanggap ka ulit ng gantimpala mula sa sistema. Binabati kita, host. Ang iyong Golden Bell Shield ay umabot na sa unang antas. Tumaas ang iyong depensa. Kahit sa tingin lang, may pagbabago. Tiningnan mo ang iyong balat na lalong tumibay, hindi ka makapaniwala. Lihim kang pumunta sa banyo para manalamin. Ang buong balat mo ay naging mas matatag at ang iyong mga kalamnan ay mas matigas kaysa kanina. Tungkol naman sa depensa, tiningnan mo ang iyong kamao at sinuntok ang pader. Nabasag ang tails, pero walang sugat ang iyong kamay. Ayos ka lang ba? Biglang narinig mo ang boses ni Luo Qingqing sa labas ng banyo. Tiningnan mo ang basag na tails, medyo nahiya. Bakit pati pagpunta sa banyo, nagmamadali ka? Umubo si Luo Qingqing at napaira. Ayoko rin sana, pero may naghahanap sa'yo. Dalawa pa sila. May naghahanap sa akin. Paglabas mo ng banyo, nakita mo si Liu Ruyan sa sala, may dalang bag, tiningnan kanya at nakahinga ng maluwag. Agad na nawala ang kaba sa kanyang mga mata at bumalik sa dati niyang malamig na anyo. Liu Ruyan? Bakit ka nandito? Tumango si Liu Ruyan. Bilang fiance mo, hindi ba ako pwedeng pumunta rito? Hindi naman sa ganoon, medyo nagtataka lang ako. Si Liu Ruyan mismo ang pumunta para hanapin ako. At nasa bahay pa ito ng mga Luo. Hindi gaanong nagkikita ang mga pamilya Liu at Luo. Ang biglaan niyang pagpunta rito, marahil ay may kailangan siya. May kailangan ka ba? Baka naman emergency kaya ka pumunta rito. Tiningnan ni Liu Ruyan si Luo Qingqing at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Wala naman. Narinig ko lang na malapit ka sa lolo ng pamilya Luo noong bata ka. Dahil ako ang iyong fiance, dapat ko rin siyang bisitahin ngayong may sakit siya. Ang paligoy-ligoy mo namang magsalita. Kung gusto mo siyang makita, sabihin mo na lang, sabi ni Xumaya Ojin na maihalong pang-inis. Nagulat ka. Anong nangyayari? Bakit nandito rin si Xumaya Ojin? Hindi ka naman siguro para sa akin pumunta rito, di ba? Tiningnan mo si Xumaya Ojin. Ang sexy pa rin ang ayos niya ngayon. Isang magandang tanawin kapag lumalabas. Karamihan sa mga lalaki ay hindi maiiwasang mapatingin. Napairap si Luo Qingqing, medyo nainis. Tama ang hula mo, si Ginang Xu ay nandito rin para sa'yo. Bilang isang babaeng may asawa na, karaniwang tinatawag siyang Ginang Xu. Ngunit sa kanilang henerasyon, bihira itong gamitin. Ang pagtawag sa kanya ng Ginang Pi ay medyo nagpapamukha sa kanyang matanda. Ang iba ay karaniwang mga binata't dalaga. Sinadya ito ni Luo Qingqing. Si Liu Ruyan ay ang iyong opisyal na fiance, kaya tama lang na pumunta siya sa bahay ng mga Luo para hanapin ka. Pero si Xumaya Ojin ay walang anumang koneksyon. Ang pagpunta niya sa bahay nila, dahil sa paggalang, hindi na lang nagsalita si Luo Qingqing, pero binigyan niya ito ng ilang pasaring. Bakit parang litong-lito ka? Bakit niyo ako hinahanap? Nanaginip lang ako tungkol sa iyo kaninang tanghali. Inayos ni Xumaya Ojin ang kanyang buhok at yumuko, mukhang nahihiya. Narinig ko na kapag nanaginip ka ng isang tao, mas mabuting puntahan mo siya agad. Kaya nandito ako. Pamahiin yan, sabi mo habang umiiling. Ang mga taong may asawa ba ay sumasali na sa grupo ng mga nasa katanghaliang gulang? Ayaw mong masyadong masangkot sa mga babaeng ito. Silang tatlo ay mga paborito ni Chenzi. Mas mabuting iwasan sila hanggat maaari. Sumama ka sa akin pabalik, sabi ni Liu Ruyan na may kumpiyansa. Bilang fiance, may karapatan siyang iwika. Napairap si Xumaya Ojin. Anong meron, binibining Liu? Bakit nagmamadali kang iwi si Ginoong Su? Nainis din si Luo Qingqing. Nasa bahay ko si Kuya Xiaoxin, bisita ko siya. Ganoon din, binibining Liu, nagmamadali ka ba? Hindi ba pwedeng manatili muna si Kuya Xiaoxin dito para samahan si Lolo?
Umupo si Liu Ruyan at mahinahon na nagsalita. Malapit na ang anibersaryo ng ating engagement. Gusto ko lang sanang kausapin si Xiaoxin tungkol dito. Anibersaryo ng engagement? Kailan? Nagulat ka. Pumayag siyang ipagdiwang ang anibersaryo natin? 2 buwan pa bago ang anibersaryo. Hindi ka nangahas na sumagot. Kahit sino sa kanila ang saktan mo, mali. At mas lalong mali kung magiging malapit ka sa kanila. Hindi ka makasabat sa usapan ng mga babae. Mas mabuti pang manood na lang. Nang marinig ito, si Xumayaojin ang unang nainis. Nang aangkin ka ba? Wala na bang karapatan si Xiaoxin na makipagkaibigan sa ibang babae? Tiningnan ni Liu Ruyan si Xumayaojin nang may pangmamaliit. Pwede namang makipagkaibigan sa ibang kasarian, pero depende kung anong klaseng tao. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, Binibining Liu, anong klaseng tao ako? Sa kanyang mga salita, parang minamaliit niya ako. Naramdaman ni Luo Qingqing na kung hindi siya magsasalita, mag-aaway na ang 2 babae sa bahay niya. Sige na, nasa bahay ko tayo. Kahit anong sabihin nyo, medyo bastos na dumating si Binibining Liu dito para kunin ang isang tao. Kung kailan uwi si Kuya Xiaoxin, desisyon niya yon. Bago pa man kayo ikasal, ganyan ka na kung makialam. Paano pa kaya kapag kasal na kayo? Malamig ang ugali ni Liu Ruyan kaya hindi na lang siya nagsalita. Tinitigan ka na lang niya, naghihintay kung ano ang gagawin mo. Hindi mo na kinaya. Kahit sino sa kanila ang saktan mo, medyo kakaiba. Hindi mo alam kung aalis ka o hindi. Naisip mo, paano kaya nagawa ni Chenzi na mapanatiling maayos ang kanyang 79 na asawa? Sakto namang dumating ang mayordomo ng mga Luo. Binibini, may problema po. May gulo po sa ospital. Ano? Alam ng lahat na malapit nang mangyari ang gulo, ngunit walang sinuman ang nag-akalang ganoon kabilis kikilo si Chenzi. Hindi ba sinabi mo sa talaarawan na bukas pa ito mangyayari? Sa labas ng Qingyuan Hospital, napapaligiran na ng mga tao ang lugar. Tumawag si Luo Qingqing sa ospital para alamin ang sitwasyon. Pagkababa ng telepono, hindi maganda ang kanyang itsura. Xiaoxin, samahan mo na si Binibining Luo sa ospital, sabi ni Liu Ruyan. Sa mga kritikal na sandali, naniniwala siyang dapat unahin ang mas mahalagang bagay. Ayaw mo talagang pumunta. Alam mong plano ito ni Chenzi. Kahit na pumunta ka lang doon at walang gawin, siguradong kamumuhian ka ni Chenzi. May gagawin pa ako, hindi talaga ako pwede. Ano namang gagawin mo? Kinuha na ni Xumayaojin ang kanyang bag at naglakad palabas. Isakay na lang natin siya sa kotse, ang dami pang sinasabi. Lagot na. Patay na talaga. Napahawak ka sa iyong noo. Tunay na sumpa ang 3 babaeng ito. Ang pangunahing pasukan ng ospital ay napapaligiran na ng mga tao. Dinala kayo ni Luo Qingqing sa isang espesyal na daanan ng emergency para makapasok sa ospital. Sa loob ng lobby, nakahiga sa isang kama ang bangkay ng pasyente, natatakpan ng puting tela. Sa tabi nito, may ilang kamag-anak na nakaluhod at umiiyak. Mayroon ding isang grupo ng mga malalaking lalaki na nagbabantay sa mga security guard at doktor ng ospital. Pilit na nagpapaliwanag ang doktor, ngunit walang nakikinig. Kahit anong sabihin ng mga staff, hindi sila natitinag. Hindi rin sila nagbibigay ng solusyon. Basta't nanatili sila sa lobby, umiiyak o naghahanda para sa anumang gulo. Buti na lang at nabasa mo ang iyong talaarawan, kaya alam ni Luo Qingqing na plano lahat ito ni Chenzi. Kung hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon. Ang mga karaniwang reklamo ay may dahilan. Kung alam ang dahilan, madaling hanapin ang solusyon. Ngunit ang grupong ito ay hindi nagsasalita, umiiyak lang o naghahanda para makipag-away. Napakakaiba. Sa pagtingin sa kanilang hindi magandang pag-arte, napairap si Xumayaojin. Ang planong makuha si Luo Qingqing ay mas masahol pa kaysa sa planong lasingin siya. Pero, medyo gumastos din siya. Nag-arkila pa siya ng mga aktor at nagkontak ng maraming media at reporter. Tanging si Liu Ruyan lang ang nakaupo sa isang tabi, medyo nahihiya. Siya ang pinakamadalas na kasama ni Chenzi. Noong una, akala niya may silbi si Chenzi at ginawa pa niya itong driver. Ngayon, para na siyang isang payaso. Tumingin siya sa iyong likod at nakaramdam ng lungkot. Kung hindi niya nabasa ang iyong talaarawan at nalamang lahat ito ay plano ni Chenzi, siguradong naloko pa rin siya.
Kung totoong nangyari ito, nandidiri si Liu Ruyan sa pag-iisip pa lang. Naalala ni Luo Qingqing ang nilalaman ng talaarawan kaya hindi siya nag-alala. Magpapakitang gila si Chenzi at siguradong lalabas siya sa kasukdulan ng eksena. Ang paglabas niya ay nangangahulugang malapit ng matapos ang gulo. Kaya ngayon, hindi kailangang gumawa ng kahit ano si Luo Qingqing. Kailangan niya lang maghintay na lumabas si Chenzi. May mga tagapamahala ng ospital na lumapit kay Luo Qingqing para magtanong kung ano ang gagawin, ngunit pinabalik niya sila. Gawin niyo lang ang dapat niyong gawin. Huwag niyo silang pansinin dito. Mamaya, titigil din sila. Sigurado po ba kayo? Kung hahayaan lang natin sila, malulutas ba ang problema? Parang imposible. Sinabi ko nang huwag niyong pansinin. Magdala pa kayo ng ilang upuan at mesa dito. Upo lang tayo at manonood. At gaya ng inaasahan, pagkatapos ng 10 minuto pang gulo, lumabas si Chenzi. Nandyan na siya. Nang makita ni Xumayaojin si Chenzi, medyo nasabik siya. Gusto niyang makita kung paano aarte si Chenzi. Ang pakiramdam na napanood mo na ang script at ngayon ay pinapanood mo ang live performance ay medyo interesante. Sumunod ang tingin ng lahat sa itinuro ni Xumayaojin at nakita nga nila si Chenzi. Tumayo si Luo Qingqing at nag-ina. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya rito. Inatras mo ang iyong upuan. Ayaw mong makita ka ni Chenzi. Dumaan si Chenzi sa gitna ng mga tao. Lumapit muna siya sa 3 babae. Nang makita niyang nandoon silang 3, naisip niya, sakto, para maipakita ko sa kanila ang aking lakas. At para malaman nila na ako ay isang mapagbigay na lalaki. Kahit na nagkamali sila sa akin, sa mga kritikal na sandali, bilang isang lalaki, poprotektahan ko sila. Nang makita ka sa sulok na nakayuko, lalong nag-alab ang puot sa mga mata ni Chenzi. Umismid siya, pagkatapos ay inihanda ang kanyang mga kamao. Sa ilang mabilis na kilos, sinugod at pinagsusuntok ni Chenzi ang mga nanggugulo. Pakiramdam niya ay napahanga niya ang 3 babae sa kanyang galing. Lumingon si Chenzi at inayos ang kanyang buhok, pero hindi inaasahang hindi man lang siya tinitingnan ng 3 babae. Hindi ba nila nakita kung gaano ako kagaling kanina? Nasaan na ang pasasalamat at pag-aalala? Si Liu Ruyan ay nakasandal sa iyo. Dahil nandito na rin naman tayo sa ospital, magpa-full body check-up ka na kaya? Nang marinig ito ni Luo Qingqing, umiti siya at minasahe ang iyong balikat. Hindi na kailangan, na-check ko na si kuya kanina sa bahay. Tumingin si Xumayaojin sa 2 babae at napangisi. Pagkatapos ay itinaas niya ang iyong baba gamit ang kanyang mga daliri. Bakit ka laging nakayuko? Natatakot ka bang makakita ng multo dito? Mabilis na tinabig ni Luo Qingqing ang kamay ni Xumayaojin at napairap. Lumapit si Chenzi na puno ng galit. Binibining Luo, huwag kang mag-alala, nalutas ko na ang problema para sa iyo. Iwinagayway ni Luo Qingqing ang kanyang kamay. Sino ka nga ulit? Ano ba yon? Chenzi. Sino ang nagsabi sa iyong manakit ng tao sa ospital ng pamilya ko? Natigilan si Chenzi. Tinulungan ko kayong parusahan ang mga walang galang na ito, paanong naging pananakit iyon? Ang sinaktan ko ay ang mga dapat saktan. Naisip ni Chenzi na nag-aalala lang sa kanya si Luo Qingqing, baka natatakot na masaktan siya. Kaya ipinakita ni Chenzi ang kanyang mga braso. Ayos lang ako, huwag kayong mag-alala. Napabuga ng tsaa si Xumayaojin at dali-daling nagpunas. Pumalakpak si Luo Qingqing. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Hindi na kailangan ng pulis, na ayos na. Sa pag-aakalang natapos na ang problema, umisi si Chenzi ng malapad. Ngunit hindi inaasahang hindi siya pinansin ni Luo Qingqing at diretsong tumawag sa pulis. Magandang araw, ito po ang King Yuan Hospital. Magre-report po ako ng isang taong sadyang nanggugulo. Opo. Nga po pala, pakipadala po ng pinakamagagaling niyong tauhan. Mga pulis na babae hindi po pwede. Napakalakas po ng mga masasamang loob dito, mataas ang kanilang fighting skills. Natulala si Chenzi. Mataas ang fighting skills. Ang mga inarkila niyang aktor ay mga ordinaryong tao lang, hindi nga sila makapasa bilang bodyguard. Saan nakita ni Luo Qingqing na mataas ang kanilang fighting skills? Hindi pa alam ni Chenzi na hindi ang mga aktor ang ipinahuhuli ni Luo Qingqing, kundi siya mismo.
Alam ni Luo Qingqing mula sa iyong talaarawan na takot ka kay Chenzi dahil hindi mo pa kayang tapatan ang kanyang lakas. Kahit hindi niya alam kung ano ang lakas ng isang syura, kung maging si Kuya Xiaoxin ay natatakot, siguradong napakalakas nito. Dahil hindi pa kayang harapin ni Kuya Xiaoxin, mas mabuting alisin na ang malaking problemang si Chenzi. Sa ganoon, hindi na matatakot si Kuya Xiaoxin na makasama siya. Wala pang 10 minuto, dumating na ang mga pulis sa ospital. Kayo po ba ang nag-report? Kayo po ba ang namamahala sa ospital na ito? Opo. Siya po ang pasimuno. Itinuro ni Lu Qingqing si Chenzi. Nanlaki ang mga mata ni Chenzi, hindi makapaniwala. Binibining Luo, nandito ako para tulungan kayong lutasin ang problema, bakit ako ang hinuhuli? Akala mo ba hindi ko alam na ikaw ang nag-arkila sa mga nanggugulong ito? Umismid si Lu Qingqing. Hindi ba, Xiaoxin? Nagalit si Chenzi. Paanong nabuking ang kanyang perpektong plano? Siguradong si Xiaoxin ang naninira sa akin. Sumigaw si Chenzi sa loob ng lobby, namumula ang mga mata sa galit sa iyo. Hindi ka nagsalita, nagpatuloy ka lang sa pagtingin sa iyong sapatos, na para bang ang tinutukoy ni Chenzi ay ibang tao. Ayaw nang makinig ng pulis sa kanyang mga paliwanag. Agad siyang pinusasan. Ginoong Ye, may karapatan kang manahimik. Ngunit anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. Pagkasabi nito, sinunggaban siya ng ilang pulis. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Sabi ko na nga ba, imposible namang magkaroon ng malaking problema ang King Yuan Hospital. Siguradong may naiinggit lang sa ganda ng takbo ng ospital. Hindi ko gusto ang itsura ng nahuling lalaki, parang siga. Ano namang ikaiinggit niya sa isang malaking korporasyon? May punto ka. Baka personal na alitan lang. Ang tanga naman ng taong yan. Akala niya ba hindi mahahalata ang kanyang pangit na pag-arte? Nang marinig ang bulungan ng mga tao, hiyang-hiya si Chenzi. Nagpumiglas siya at nagsalita ng kung ano-ano. Subukan niyong magsalita ulit, pupunitin ko ang mga bibig niyo. Ako si Shura, kaya ko kayong talunin lahat. Kasalanan lahat ito ni Xiaoxin. Tandaan niyo, ako, si Chenzi, ay hindi kailanman patatawarin si Xiaoxin. Lumingon siya at tiningnan ka ng may puot, ngunit nakita niyang napapaligiran ka ng 3 babae. Ang galing ko, di ba, Kuya Xiaoxin? Tumawag lang ako ng pulis at nalutas na ang problema. Purihin mo ako. Nakangiting nakaupo si Luo Qingqing sa tabi ng iyong binti, parang isang maamong pusa. Magaling, may estilo ko. Inabutan ka naman ni Liu Ruya ng isang basong tubig. Uminom ka muna, parang tuyo na ang mga labi mo. Sabi ko na nga ba, ang fiance pa rin ang pinakamaalaga. Walang sinuman ang pumansin kay Chenzi. Nanginig ang mga kamao ni Chenzi. Kung hindi lang siya takot na harapin ang gobyerno, gusto na niyang makawala sa posas, sugurin ka, at bugbugin hanggang sa sumuko ka at ibigay sa kanya ang mga babae. Dapat sa akin silang lahat? Niloko mo lang sila. Masyado silang simple at inosente. Hinayaan nilang samantalahin sila ng isang mayabang na mayaman na tulad mo. Ang paghihiganti ko bilang si Shura Chenzi ay tiyak. Naramdaman mo ang pagnanasang pumatay na nagmumula kay Chenzi. Tumayo ka at nagkunwaring hindi komportable sa ospital at akmang aalis na. Ang mga babaeng ito ay talagang naghahanap ng gulo. Sa harapan ni Chenzi sila nagkakaganyan. Hindi ba sila pwedeng maghinay-hinay? Sabi nga nila 3 babae, 1 dulaan. At ngayon, parang para sa iyo itinayo ang entablado. Nagkayayaan ang 3 na dahil magkakasama na sila at napagdaanan ang lahat, dapat silang maghapunan ng magkakasama. Sa kotse, desidido si Liu Ruyan, parang isang big sister. Ako ang magdedesisyon kung saan. Libre ko kayo ng isang simpleng hapunan ngayon. Nagkibit balikat si Luo Qingqing. Kahit saan, okay lang sa akin. Tumingin si Xumaya Ojin sa salamin at tumango. Sige ba? May pagkakataon pa naman sa susunod, di ba? At sa susunod na pagkakataon, ako pa rin ang taya. Kaarawan ko na sa makalawa. Si Xiaoxin ang mag-aasikaso para sa akin. Kailan ako pumayag? Tinanong mo ba ako? Hinilot mo ang iyong sentido. Pakiramdam mo, medyo sumasakit ang ulo mo. Pero hindi ka makatanggi. Kaya tumango ka na lang. Nang mapansin niyang tila sumasakit ang ulo mo.
Isang pares ng malambot at maliliit na kamay. Ang agad na dumampi sa iyong sentido. At dahan-dahan itong minasahe. Kuya, masakit ba ulo mo? Ako ang pinakamagaling sa ganito. Punta ka sa bahay kapag may oras ka, titingnan ko. Garantisadong gagaling. Si Liu Ruyan, na nakaupo sa kabilang tabi mo, ay lumingon at umubo. Halata ang inis sa mukha niya pero wala siyang masabi. Kung sasabihin niyang siya ang iyong fiance, sa loob ng 3 taon ay palagi siyang dumidistansya sa iyo. Ngayong bigla siyang gustong maging kiopisyal na asawa, mahirap para sa iba na tanggapin ito. Si Xumea Ojin, bilang isang tipalamuti ilang, ay walang pakialam sa mga ito. Mula sa shotgun seat, lumingon siya. At ang malambot at mahahabang daliri niya ay inilagay sa iyong mukha. Hindi na nakapagtataka kung bakit naiinggit sa iyo si Chenzi. Hindi ko naman siya kilala. Wala akong pakialam sa kanya. Ipinikit mo ang iyong mga mata. Pakiramdam mo, parang mag-aaway na ang 3 babae. Habang nakaupo sa gitna nila, pakiramdam mo ay para kang sitang sansang na napunta sa kaharian ng mga babae. Nakakatakot. Sa isip ni Xumea Ojin, nagpapanggap pa rin siya sa akin. Bawat salita sa diary mo, binabanggit mo. Ang takot mo sa paghihiganti ni Chenzi. Sayang at wala akong maitutulong sa iyo. Kung kahit ikaw ay takot sa kanya, lalo na ang pamilya Xu. Kasalanan ko, hindi pa ako sapat na malakas. Habang dahan-dahang minamasahe ni Beiluo ang iyong sentido. Naramdaman mong medyo gumaan ang pakiramdam mo. Talagang ang isang top-tier na traditional Chinese medicine doctor. Ang galing ng kaalaman niya sa mga pressure point. Habang nakapikit, sinamantala mo ang pagkakataon para magsulat sa iyong diary. Ngayon ang unang beses na makukulong si Chenzi. Pero sa tulong ng bida, maraming beses na siyang nakulong. Si Chenzi ay parang isang halimaw na lumabas sa isang madugong labanan. Mayroon siyang likas na kabangisan. Marami na siyang ginawang labag sa batas. Ang pagkakulong ay parang pag-uwi lang sa kanya. Salamat na lang sa police beauty na si Bai Simiao na laging nagpiyansa sa kanya. Kaya lalo siyang naging walang takot. Bai Simiao. Nang makita ang update sa diary, sabay-sabay na tumahimik ang 3 babae. Nang lumitaw ang pangalang Bai Simiao, lahat sila ay medyo nagulat. May bagong babae na naman. Si Bai Simiao ay galing sa pamilya ng matataas na opisyal. Kahit may malakas siyang background, ang tagumpay niya ay dahil sa sarili niyang kakayahan. Ang dahilan kung bakit niya pinoprotektahan si Chenzi ay dahil sinadya ni Chenzi na lapitan siya. Ilang beses itong nagpakitang gilas sa harap niya, na nagpaniwala kay Bai Simiao na mabuti siyang tao. Ang dali talagang maloko ng mga babaeng ito. Sa sandaling iyon, puno ng tanong ang isip ni Bai Simiao. Noong una niyang makita ang diary mo, nagulat siya. Kalaunan, nasanay na siya at itinuring na lang itong libangan. Parang nanonood lang ng kwento ng iba sa internet. Medyo interesante pa nga. Pero hindi niya inaasahan na mababanggit siya sa diary bilang isang police beauty. Ang isip ni Bai Simiao ay nakatuon sa pagpapanatili ng hustisya. Wala siyang alam sa pag-ibig. Nang makita niya na ang ibang babae ay may romantikong ugnayan kay Chenzi, akala niya ay hindi siya kasali. Inakala niyang nagkataon lang na nababasa niya ang diary. Hindi niya akalain na pati siya ay naloko ni Chenzi. Tulad ng sinabi sa diary, maganda ang impresyon ni Chenzi kay Bai Simiao. Ilang beses na nasugatan si Chenzi sa pagpapakitang gilas. Ginagawa ang dapat gawin ng isang pulis. Pinoprotektahan ang mga mahihina. Palaging iniisip ni Bai Simiao na kahit ano pa ang personal na buhay ni Chenzi, hindi masama ang kanyang pagkatao. Pero hindi niya inaasahan na sinabi mo na lahat ng iyon ay pag-arte lang ni Chenzi para sa kanya. Pati ako, niloko niya. Ginawa niyang parang sarili niyang utusan ang mga lingkod bayan na tulad namin. Kinuha niya ang telepono sa mesa. Malamig na sinabi ni Bai Simiao. Nasaan na ngayon ang suspect na si Chenzi na dinala kanina? Ate Bai, palalayain mo na naman ba siya? Ang kaso niya ngayon ay bakadi. Dahil sa mga nakaraang pagkakataon na si Chenzi ay inaalagaan ni Bai Simiao sa kulungan. Akala ng mga tauhan niya na iyon na naman ang dahilan ng tawag.
Ngunit umiling si Bai si Miao, sige, opisyal na investigasyon. Kung malala ang kaso, ako mismo ang mag-imbestiga. Nagulat ang operator. Ang mga kasong personal na iniimbestigahan ni Police Beauty Bai si Miao ay karaniwang malalaking kasong kriminal at hindi magiging magaan ang parusa. Anong nangyari kay Chenzi ngayon? Pati si Ate Bai ay hindi na siya poprotektahan? Nakaupo si Chenzi sa interrogation room, pinagpapawisan. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang liig, medyo nainis. Sinabi ko na sa inyo, kaibigan ko si Officer Bai. Kung patuloy niyo akong iinitin ng ganito, magagalit si Officer Bai. Ang pagtrato sa kanya ng ganito ay isang malaking kahihiyan sa kanyang pagiging hari ng gulo. Ginamit niya ang pangalan ni Bai si Miao para takutin ang mga ordinaryong pulis. Sakto namang bumukas ang pinto ng interrogation room. Isang babae na nakasuot ng uniforme ng pulis na kahit sa damit ay hindi maitago ang kanyang kahangahangang hubog at kagandahan. Ang dahan-dahang pumasok. Suspect Chenzi, hinahanap mo ba ako? Nang makita si Bai si Miao, agad na nagbago ang anyo ni Chenzi. Ang dating matalim na tingin ay naging malambing. May ngiti sa kanyang labi. Xiao Bai, dumating ka na. Xiao Bai, sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na tawagin akong ganyan? Ang boses ni Bai si Miao ay may bahid ng galit. Natigilan si Chenzi. Ang ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. Pakiramdam niya, nananaginip siya. O Officer Bai, may nagawa ba akong mali? Wala kang ginawang mali. Tiningnan ni Bai si Miao ang interrogation file. Walang emosyon ang mukha. Sa isang iglap, naisip ni Chenzi na baka nasapian si Bai si Miao. Anong nangyayari? Kung sabihin nating ang tatlong babae ay nalinlang mo. Nandoon ka naman talaga. Pero paano nangyari ito kay Bai si Miao? Sikreto mo ba siyang kinontak? Kung mawawala ang tulong ni Bai si Miao. Pakiramdam ni Chenzi ay parang may nawala sa puso niya. Mas kapaki-pakinabang siya kaysa sa mga babaeng iyon na parang palamuti lang. Samantala, sa restaurant, pagkatapos kumain. Habang nakapikit ka, palihim ka na namang nagsulat sa iyong diary. Naaalala ko pa rin ang description kay Bai si Miao sa orihinal na kwento. May 9 head body proportion, isang peres ng mahahaba at tuwid na puting binti. Malaking 36 na dibdib at biwang na parang ahas tubig. Ito ang standard ng isang demonita. Ang pinakamahalaga, nakasuot siya ng uniforme. Ito ang contrast na tinatawag. Mayroon siyang demonitang aura at kasabay nito ay isang matuwid na aura. Minsan sumisipsip ng enerhiya, minsan nagpapalakas ng enerhiya. Haha! Pero kung binti lang ang pag-uusapan, siguradong hindi matatalo ni Bai si Miao si Liu Ruyan. Sa isang tingin ko pa lang sa binti niya, kumukulo na ang dugo ko. Nang makita mong pinupuri mo si Bai si Miao, medyo nalungkot si Liu Ruyan. Pero bigla niyang nakita na nabanggit mo siya. At sinabi mo pang hindi ka matatalo ni Bai si Miao. Bigla siyang sumaya ulit. Kinuha niya ang decanter at pinuno ang baso mo ng alak. Palihim niyang idinantay ang kanyang binti sa iyo. Isang kiliti ang naramdaman mo sa buong katawan na pamulat ka. Si Liu Ruyan ay parang walang nangyari at nagpatuloy sa pag-inom ng red wine. Nagkunwaring hindi sinasadya ang nangyari. Hindi ka naghinala. Nagpatuloy ka sa pagsusulat. Pero sa kabuuan, ang hubog ng katawan ni Bai si Miao ay siguradong mas explosive kaysa kay Liu Ruyan. Malapit na ang kaarawan ko. Pero iniisip mo pa rin ang ibang tao. Hindi mo ba pwedeng isipin man lang sa diary mo kung anong sorpresa ang ibibigay mo sa akin? Si Xumayaojin ay mayroong hindi maintindihang ngiti. Habang binabasa ang pagkumpara mo kay Liu Ruyan. Alam na alam niya ang nararamdaman mo para kay Liu Ruyan. Pero kung tunay na pag-ibig, dapat siya ang una sa isip mo. Hindi ikukumpara sa iba. Tunay ngang ikaw na isang transmigrator. Nilinis mo ang dating nararamdaman mo para kay Liu Ruyan. Xiaoxin, para sa'yo ang toast na ito. Hindi niya napigilan ang sobrang saya. Itinaas ni Xumayaojin ang kanyang baso at tumawa ng malakas. Habang naguguluhan, itinaas mo ang iyong baso at uminom ng kaunti. Sinamantala naman ni Liu Ruyan ang pagkakataon para paalalahanan ka. Sa makalawa ay kaarawan ko na.
May plano ka ba? Natigilan ka. Ah, kaarawan mo pala. Siyempre, kung saan ka masaya, doon tayo. Ang tunay na kahulugan, anong pakialam ko dyan? Yumuko si Liruyan. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Siguro, lahat ng lalaki ay may pride. Ayaw mo lang ipakita sa harap ng iba na masyado kang nag-aalala sa kanya. Pero okay lang. Ipinaalala ko na sa kanya. Mamaya, siguradong may mababanggit sa diary tungkol sa kaarawan ko. Kung tutuusin, si Xumea Ojin talaga ang pinakamagaling. Ang hinaharap niya ay walang hangganan. Ang likod niya ay kitang-kita. Pakiramdam ni Xumea Ojin ay lumulutang siya. Kahit sa pangalan ay kasal at biyuda. Hindi pa niya alam kung ano ang pakiramdam ng isang lalaki. Nang maisip ito, medyo nalungkot siya. Nang isinulat mo ito sa diary, pakiramdam niya ay nabuhay ulit siya. Ang hindi nabanggit na si Luo Qingqing ay medyo umaasa. Paano kaya ako ilalarawan ni Kuya Xiaoxin? Pero ang ganda ni Bai Si Miao ay nasa perpektong kombinasyon ng kanyang mukha at katawan. Hindi lang isa ang pinakamaganda, kundi lahat ay maganda. Ang pinakamahalaga, ang kanyang aura ay kakaiba. Ang isang loli tulad ni Luo Qingqing ay bihira sa harem ni Chenzi. Ang matapang at seryosong aura ng isang police beauty ay isang magandang tanawin din. Isipin mo pa lang, isang babaeng matigas sa labas ay malambing at matamis pala. Iba ang pakiramdam kumpara sa isang loli na natural ng cute. Ate, may contrast din ako, no? Kapag naging black-bellied ako, hindi ako malambot. Inirapan ka niya. Hindi masaya sa iyong paglalarawan sa kanya. Anong masama sa pagiging loli? Pagkatapos magsulat sa diary, wala ka na namang magawa. Ang mga babae ay paminsan-minsang nag-uusap at hindi rin magandang tingnan na mauna kang umalis. Bilang nag-iisang lalaki sa mesa, kailangan mo pa ring magpakita ng kaunting pananagutan. Hindi nagtagal, dumating na ang pabuya mula sa system. Pero ang pabuya ngayon ay labis mong ikinagulat. Binabati kita, host, sa pagtanggap ng pabuya sa pamamagitan ng pagsusulat sa diary, buong pagmamay-ari ng Jiangxing Grand Hotel. Grabe, ang laking regalo nito. Ang Jiangxing Grand Hotel ay isa sa 10 pinakamalaking hotel sa bansa, isang super commercial hotel. Ang taunang kita nito ay patuloy na tumataas. At ang ibig sabihin ng buong pagmamay-ari ay ang buong hotel ay nasa ilalim na ng iyong kontrol. Sa isang iglap, mula sa pagiging Giyang Master ng pamilya Su at isang rich second gen, naging isa ka ng self-made na milyonaryo. Ibang-iba ito sa mga dati mong natanggap na pabuya. Tungkol naman sa free attribute points na pabuya, kasama ang natira mula sa dati, sapat na ito para i-upgrade ang iyong Golden Bell Shield sa ikalawang antas. Kapag kaya mo nang salagin ang mga atake ni Chen Zi na isang Asura, saka ka lang magkakaroon ng lakas ng loob na tumayo at labanan siya. Binabati kita, host, ang Golden Bell Shield ay umabot na sa level 2. Nang marinig ang abiso, naramdaman mong biglang tumigas ang buong katawan mo. Parang may nagbago sa'yo kumpara kanina. Ang unang nakapansin ay si Liu Ruyan na siyang pinakamalapit sa'yo. Pakiramdam niya, sa isang iglap lang, mas naging matipuno ang mga kalamnan mo. Pati ang linya ng iyong panga ay mas naging malinaw. Parang mas naging gwapo ka. Nang marinig ito ng 2 pang babae, napatingin sila sa'yo. Noong una, tumatawa pa si Xumea Ojin, iniisip na naghahanap lang ng mapag-uusapan si Liu Ruyan para makuha ang atensyon mo. Ngunit nang tingnan ka niya, napansin din niyang iba ka na nga kumpara kanina. Ang galing! Paano nagbabago ang isang tao sa isang iglap lang? Ito na ba ang espesyal na kakayahan ng isang transmigrator? Hindi masabi ni Xumea Ojin kung ano talaga ang nagbago sa'yo, pero pakiramdam niya ay mas naging lalaki ka. Mas gumwapo ka. At parang mas matigas ka. Teka, paano ko naman malalaman kung matigas siya o hindi? Ang pinaka hindi makapaniwala ay ang doktor ng Chinese medicine na si Luo Qingqing. Paano magkakaroon ng ganito kalaking pagbabago ang isang tao sa maikling panahon? Dahil sa pag-aalala, hinipo-hipo ka niya. Kuya Xiaoxin, baka mayroon kang muscle stiffness syndrome. Bakit parang biglang tumigas ang mga kalamnan mo? Okay lang ako, sabi mo.
Agad na sumagot si Liu Ruyan, nagsasalita lang naman, bakit kailangan pang hawakan? Sumimangot si Lu Qingqing. Isa akong doktor. Sa mata ko, walang kasarian. Sana respetuhin mo ang propesyon ko. Habang nagtatalo ang mga babae, palihim mong kinuha ang kutsilyo sa mesa. Sa ilalim ng mesa, sinubukan mong hiwaan ang iyong kamay, pero hindi ka nasugatan. Nagulat ka. Kahit hindi gaanong matalim ang kutsilyo, kung ordinaryong tao ang masusugatan nito, siguradong magkakaroon ng hiwa. Pero ikaw, walang nangyari. Nasiyahan ka sa depensa ng iyong level 2 Golden Bell Shield. Habang masaya ka sa iyong sitwasyon, si Chenzi naman ay kalalabas lang mula sa kulungan. Pagkalabas, hindi siya agad umalis, kundi bumalik para hanapin si Bai Simiao. Hindi pa rin makapaniwala si Chenzi sa 180° na pagbabago ng pakikitungo ni Bai Simiao sa kanya. Naalala niya ang dating kabaitan at lambing ni Bai Simiao, at iniisip niyang siguradong may hindi pagkakaunawaan. Si Bai Simiao, na nakaduty, ay binabasa ang mga dokumento tungkol kay Chenzi at nakakunot ang kanyang noo. Base sa mga sinabi mo sa diary, siguradong may malakas na koneksyon sa likod ni Chenzi. Nag-isip ng malalim si Bai Simiao, ayaw niyang pakawalan ang isang salot na tulad ni Chenzi. Ang pagpapakawala sa kanya sa Jiangsheng ay parang pagtatanim ng isang bomba. Bilang isang pulis, ayaw ni Bai Simiao na mangyari iyon. Ngunit wala siyang magawa, kulang ang ebidensya laban kay Chenzi. Habang namomroblema, may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Dahan-dahang binuksan ni Bai Simiao ang pinto. Laking gulat niya, si Chenzi ang nasa labas. Sa isang iglap, bawat hibla ng buhok sa katawan ni Bai Simiao ay nagpakita ng pagkasuklam. Nasa police station ka, paano ka nakapasok dito? Sumandal si Chenzi sa gilid ng pinto, puno ng pagmamahal ang tingin. Simiao, sadya kitang pinuntahan. Ang pagpasok ng walang pahintulot sa loob ng police station ay labag sa batas. Alam mo ba ang batas? Puno ng pagkamuhi na tiningnan ni Bai Simiao si Chenzi mula ulo hanggang paa. Nang makitang galit pa rin si Bai Simiao, hinawakan ni Chenzi ang kanyang mga kamay. Simiao, kung may nagawa man akong ikinagalit mo, saktan mo ako, murahin mo ako, lahat ay tatanggapin ko. Huwag ka lang magtampo ng ganito sa akin. May sakit ka ba? Kapag ginulo mo pa ako, ikukulong ulit kita sa salang pananakit sa pulis. Namula ang mukha ni Bai Simiao at marahas na iwinaksi ang kamay ni Chenzi. Ang ingay na ginawa ni Chenzi ay malakas, kaya lumapit ang mga pulis na nakaduty para makiusyoso. Nang maisip niyang ginugulo siya ng isang kriminal na tulad ni Chenzi, gusto na ni Bai Simiao na bugbugin ito. Napansin din ni Chenzi na dumarami ang mga nanonood, kaya tumigil na siya. Paglabas ng police station, hindi niya mapigilan ang galit. Sinuntok niya ang malamig na pader. Tumingala siya sa langit, hindi niya maintindihan kung bakit ang mga babae niya ay biglang naging malamig sa kanya. Beep! Nakatanggap siya ng transfer na 20 milyong yuan. Habang galit, biglang tumunog ang telepono ni Chenzi. Nang buksan ang mensahe, sa wakas ay ngumiti si Chenzi. Ang 20 milyong pondo mula sa ibang bansa ay pumasok na sa kanyang domestic account. Nang bilangin ang mga araw, napagtanto niyang malapit na ang kaarawan ni Liu Ruyan. Isasantabi ko muna ang issue kay Bai Simiao. Sasamantalahin ko ang kaarawan ni Liu Ruyan para mag-organisa ng isang malaking birthday party para sa kanya. Imbitahin ko na rin ang lahat ng mga babae ko. Hindi ako naniniwalang sa isang malaking party, kasama ang aking karisma at kapangyarihan, ay hindi ko malulutas ang hindi pagkakaunawaan sa kanila. Gabi na rin, sa wakas ay nakatakas ka na sa kanila. Paglabas ng restaurant, hindi ka umuwi. Sa halip, mag-isa kang pumunta sa Jiangsheng Grand Hotel. Siyempre, kailangan mong tingnan ang bago mong ari-arian. Dati ka nang kumain dito, kaya hindi ito bago sayo. Pero ngayon, bilang malaking shareholder, ibang-iba na ang pakiramdam. Nang malaman ng manager na darating ka, agad siyang lumapit para salubungin ka. Sir Su, sa wakas ay dumating na po kayo. Ako po ang hotel lobby manager, si Kinyon. Nag-aalala si Kinyon na baka mawalan siya ng trabaho, dahil maraming bagong boss na kapag kinuha ang isang negosyo ay unang pinapalitan ang management. Tumango ka at lumingalinga. Kung may isang taong nagngangalang Chen Zi na darating sa Jiangsheng Grand Hotel para mag-book, bigyan niyo siya ng discount. Asikasuhin niyo siya ng mabuti.
Nagulat si Kinyon sa iyong sinabi. Alam ng lahat sa Jiangsheng na ilang beses ka nang ginulo ni Chenzi at tinangkapan nitong agawin ang iyong fiance. Ngayon, bilang kanyang boss, inuutusan mo siyang asikasuhin ng mabuti si Chenzi. Sa isip-isip lang niya ito, tumango si Kinyon at sumunod ng hindi nagtatanong. Pagkatapos magbigay ng utos, dahan-dahan kang sumakay sa kotse pauwi. Sa kotse, nagsulat ka ulit sa iyong diary. Malapit na ang kaarawan ni Liu Ruyan. Nang makita ang update sa diary, itinigil ng mga babae ang kanilang ginagawa para basahin ito. Nang makitang naaalala mo pa ang kaarawan niya, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Liu Ruyan. Sa orihinal na kwento, sa kaarawan ni Liu Ruyan, ni-reserve ni Chenzi ang buong Jiangsheng Grand Hotel. Naging bida siya sa mga mayayamang bilog at nagpasikat sa harap ng mga babae. Bilang background character, ako ay napahiya sa publiko sa araw na iyon. Sa simpleng gimmick, napaiyak niya sa tuwa si Liu Ruyan. Dahil dito, nakuha ni Chenzi ang tiwala ni Liu Ruyan at nakapasok sa mataas na antas ng pamilya Liu. Pero ngayon na alam ko na ang kwento, syempre hindi ako pupunta doon para maging background character. Kaarawan ni Liu Ruyan, kung gusto ni Chenzi na ipagdiwang ito, hayaan siyang gawin ito. Anong pakialam ko? Ang paglayo sa bida at kontrabida at tahimik na pagpapalakas ang ideal kong buhay. Napakuyom ng kamao si Liu Ruyan. Pakiramdam niya ay nag-iinit ang kanyang mukha sa galit. Kahit papaano, ako ang iyong fiance, pero hinahayaan mong ibang lalaki ang magdiwang ng kaarawan ko. At sinasabi mo pang wala kang pakialam? Wala ba siyang kahit katiting na possessiveness sa akin? Ngunit sa kabilang banda, nagbago ang isip ni Liu Ruyan. Anong silbi ng pagtatampo? Kung hindi ko mababago ang isip niya, edi pilitin ko siyang kumilos. Nang maisip ito, bumalik ang ngiti sa kanyang mukha. Masayang tinawagan ka ni Liu Ruyan. Siya Oxin, malapit na ang kaarawan ko. May plano ka ba? Anong plano? Anong kinalaman yan sa akin? Wala akong plano. Paano mo ba gustong ipagdiwang? Baka gusto mong kasama ang mga kaibigan mo di. Ayaw nang makinig ni Liu Ruyan sa iyong mga palusot kaya't agad kanyang pinutol. Gusto kong ikaw ang kasama ko sa kaarawan ko. Ay, teka. Ngayong taon, gusto kong sa Jiangsheng Grand Hotel ipagdiwang ang kaarawan ko. Pwede mo bang iorganisa ang birthday party ko, please? Gusto mong tumanggi pero hindi mo magawang tanggihan ng direkta. Kahit papaano, fiance mo si Liu Ruyan. At sa buong panahon, laging malamig ang pakikitungo niya sa'yo at hindi kailanman humiling ng kahit ano. Ito ang unang pagkakataon. Hindi ka makaisip ng dahilan para tumanggi. Natahimik ka. Nag-isip ka. Sa kasalukuyan mong kakayahan, ayaw mo nang salagin ang ordinaryong atake ni Chenzi. Bukod dito, ang pag-organisa ng kaarawan para sa iyong fiance ay makatwira naman. Hindi naman siguro ito ituturing ni Chenzi na isang provokasyon, di ba? Sige, ayusin ko. Nang marinig mong pumayag ka, tuwang-tuwa si Liu Ruyan. Hinalikan niya ang telepono. CJ, sa araw na iyon, tayo mismo ang mag-aayos ng venue. Alam ko na kung paano ko gustong ayusin. Pagkababa ng telepono, binuksan mo ang iyong diary. Ang weird ng plot na to, bakit naman hihiling si Liu Ruyan na ako ang mag-ayos ng kaarawan niya? Ano kayang nakain ito? Sa orihinal na kwento, ang trato niya sa akin ay parang isang asong sunod-sunuran. Talagang pandidiri. Pero dahil pumayag na akong i-celebrate ang birthday niya, wala nang silbi ang pag-iisip pa. Kailangan ko na lang maghanda. Baka magalit si Chenzi at magwala, siguradong may madadamay na inosente. Hindi naman ito imposibleng malutas. Sa ngayon, kahit gaano pa kalakas si Chenzi, takot pa rin siya sa pulis. Kung maglakas loob siyang gumawa ng gulo sa publiko, itatawag ko na lang sa pulis. Nang makita ang diary, nakaramdam ng kaunting paghanga si Bai Si Miao sa'yo. Hindi niya inaasahan na ang una mong iisipin ay hindi ang iyong kaligtasan, kundi ang kapakanan ng mga inosente. Ang isang lalaking ganito ay hindi naman siguro masama. Alam ni Bai Si Miao na karamihan sa mga rich second gen, sa mayayamang bilog ay hindi itinuturing na tao ang mga ordinaryong mamamayan. Dahil dito, nag-isip si Bai Si Miao. Sa pamamagitan ng koneksyon sa istasyon, nahanap niya ang iyong numero. Hello, ako si Bai Si Miao. Dahil hindi kayo gaanong magkakilala,
hindi alam ni Bai si Miao kung ano ang sasabihin. Nang marinig mo na si Bai si Miao ang nasa kabilang linya, labis kang nagulat. Kahit isa siya sa mga pangunahing babaeng karakter, areho sa orihinal na kwento at sa kasalukuyan, wala kayong koneksyon. Bigla-bigla siyang tumawag. Hello, Officer Bai. Bakit po kayo napatawag? Nag-isip si Bai si Miao. Nalaman niya ang tungkol sa iyo sa pamamagitan ng diary, pero hindi niya ito pwedeng sabihin ng direkta. Kaya gumamit siya ng ibang paraan. Nakalaya na si Chenzi. Alam kong may galit pa rin siya sa iyo. Kaya nag-aalala kami na baka may gawin na naman siya. Huminto sandali si Bai si Miao. Hindi ko alam kung may balak kang dumalo sa malalaking event sa mga susunod na araw. Pwede ako